exercise diya atong diya sa atong linya ang maanyag Regional Director sa Department of Migrant Workers or DMW. Bag-o ni nga kun departamento nga nahimugso alang sa mga Filipino overseas workers o niya nanguli ang uban. 40 billion daw ang remittance ani. I don't know kung correct ba atong figure sa niaging mga tuig nga wa pay gubat sa Iran. Pero karong nanguli na sila basig 39 na lang. Director Jao Lucero sa DMW. Director, may buntag. Hello, may buntag, Sir Uka. Morning ni mo, ma'am. Ma'am, ditso lang ni. Kimurag ubay-ubay naman yun ang nabalitaan mo. Gisugat ni Secretary Hans Leo Cagdac, mga OFW dito sa Kauluhan. Ang concern na mo, ang kaning sa imuhang teritoryo, ang Region 7. Ma'am, duha na lang ka probinsya ba? Cebu ug Bohol? Or apel pang Negros Oriental ug Siquijor? Actually, sir, namin gi-organize ng NIR, pero concurrent capacity lang ang amo ang NIR sa pagkakaroon. Ang in charge sa Siquijor o ang Negros Oriental under paghihapon sa Region 7 when it comes to assistance. Sus, paita. So, kada ko upat paghihapon ka probinsya mo din sa gamay kayong personnel. Yes, sir. Upat pa ka-province ang among i-cater sa pagkakaroon kay under pa sa DBM ang amuang proposal for the constitution of the NIR organizational structure. Ma'am, ang atong concern din kadtong nanguli nga nihangyo nga magpalayas dito sa nasod nga nahimutangan nila delikado ka itong mostly from Middle East. Doon na ba mo i-figure og pila sila kabuk sa upat ka probinsya nga katong gidawat ni Secretary Cagdac last week o I think napamanto gani kagahapon. Doon na mo i-figure di pila kabuk ang tuwa? Actually, sir, sa katong 299 nga nauli last week. Last week o sa 60 plus nga nisunod, usually, sir, basta naay Region 7 ana i-communicate na nila sa amuan sa dili pa gani mauli. Okay. Ato ang mga OFW i-communicate na sa amuan so that ma-facilitate na po namo ang pagsugat sa ilahang pag-abot diri sa amuan sa atoa diri sa Cebu. So far, wala pa na relay sa amo nga advanced communication regarding katong mga nauli. So, ako ang kuan ana is dito pa yun na sa lain nga lugar na kuan ang katong mga nauli nato nga mga kaisuunan. Ma'am, if ever na ay listing daan, i-advance ang communication diha ninyo sa imong office, pila maning action funds in town nga ihatag sa mga returning OFWs? Naamoy pondo din na karon. Yes, sir. Naatay naana siya nasud sa atong Republic Act 11641 no nga kanang naatay action fund nga ihatag sa atong mga distressed worker. Ang kanang ato ang mga distressed worker when it comes to kana ganing na display sila tungod kay naay war. Ang ato ang nakaalatan nga financial assistance under the agarang saklolo para sa OFWs na nangangailangan or in short action fund is assured siya og 50,000 pesos. Ihatag diha dayon unsay requirements ani ma'am assuming wa na sila kada silahang mga ang ilang ubang mga butang posibleng nahabilin tungod sa pagdadalay sibat. Naatay list of requirements ana sir nga ato ang kuan kay of course dili man nato mapagawas ang pondo kung dili siya makumpleto og ang requirements kay og manabag mapuntaan na sa COA. Correct. Yes, so natay paagi ana sir unsaon pag-assist ani ato mga OFWs kay mangayo man mi ana og lista sa among MWO nga kuan i-verify man na dito sa atong Migrants Workers Office pod. So for us nga maka-check nga OFW gud ni sila, dapat tay record ana nila nga OFW na sila kay dili man na makagawas ng atong mga OFW kung wala sila gitawag nato og OEC. So naatay record ana sa mga na-issuehan nato og OEC. So pwede sa nato ma-verify dito.
Ma'am, dunay mga kanabang nakalarga nga wa mo agi adtong OWA, meaning mura recruit sila nga illegal nga recruitment makalarga dito mostly arita mag-focus sa Middle East kana mga kauban ka mga Pilipino in town nga makalarga kunohay aron direkta-direkta ano gingon nila direkta-direkta nang didata mo agi meaning wa na sila makabayad og OWA fee kay wa man na sila kanang unsay nga na kanang larga kanang terminal fee. OEC. Oh. Oo. Wa man na sila terminal fee kay UWA fee ang bayaran ani. That is kung ako masayo 25 gyapon dolyares or 8 peso equivalent. Pero paglarga nila ngadto wa man sila dili sila listed as OFW. Nakalit og uli tungod kay naggubat dito. Naa pa ba na sila action funds nga madawat? Ang atong action fund, sir, kaning under sa Department of Migrant Workers, ihatag nato ni siya sa documented and undocumented nga OFW. So kato imong gimension na belong to sila sa undocumented OFW. So pwede gyapon sila ka avail sa atong action fund. Okay. So, akong balikon, kaning action funds, if ever, nidalig sibat, nabili ng ilang mga, ubang mga butang, kay dinalian kayong pag-exit. Unsa may in lieu of the requirements needed sa DMW, din na sa inyong office kung wa man gyud unsay gikinahanglan lang nimo pananglitan. Pero dunay maka-justify nga kauban mi anak niya didto. Natay way of answer daghan ta ada og mga options kung wala sila ato nga mga dokumento na pay other documents nga pwede nilang mahatag. Ang pinaka final gid ana siguro kay kung wala gid sila lain nga dokumento mahatag, usaan na nga amo ang pangayuon sa ila kay ang kanang affidavit of ilang affidavit nga OFW out kanang nilarga sila, undocumented sila, unya na affected sila sa kahimtang karon sa Middle East. So, affidavit with justification or dunay mo justify nga kauban mi anak didto pero nabiyaan niya mga butang, mga ingon anak ba kinahanglan pa ng witness? Wala man mi nangayo ana og witness. Pero kung naa siya mahatag nga mo support sa iyang statement, mas maayo. I see. Ma'am, di apay ingon kadtong 23 sa 299 nga ni uli atong unang semana na ay finish contract na daw. Meaning, kauli-o na gid sila. Unang pabor nila, nakauli silang libre through repatriation from the Philippine government. Ikaduha, uli sila, di na sila kabalik. Still, naapay action funds madawat. Kung finish na ilang contract, sir, mahugmago na siya o dili siya distressed or displaced. Pero naka-avail, nakasakay sa, kuhan ka na papauli, nga libre. Karon sa panahon na karon sa crisis or kung kaya na tong tabangan yun na tong mauli. Mo'y nakanindot agad. Now, kaning mga finish contract di nakabalik but still kanan na ang but di sila makadawat og action funds pero dunay coordination sa ubang national government agencies ang DMW like DepEd, di IDTI pautang onya lisod-lisoron kag maayo sa ilahang requirements unsay inyohang ikatabang diha para maka-avail aning mga national agencies sama ninyo aron in town kanong ma-minimize ang kanang kahasol ba sa mga requirements. Napa ba mo ilain nga kuan na ay ikatabang or endorsement from your office ngadto sa ubang government agencies? Yes, sir. In my term, being the regional director of the MW Region 7, I have launched a program which I call One Window Bayanihan Assistance Program. This is in relation to the mandate of the central office to organize our national reintegration network. Unsa man ni siyang One Window Bayanihan Assistance Program. Usa ni siya ka referral system wherein dili kinahanglan gani ang OFW nga magsigig istorya sa iyahang kahimtang para matagan siya og assistance sa other government agencies or other partners nga among gi-enter into MOA para matabangan sila og any assistance nga pwede sa programa sa ilahang mandatos alang nga agency. So in fact hapit na mi nga mo mag-sign og MOA but
even wala mi nag-sign og MOA kay gitagpa-review pa man mi ato amo ang memorandum of agreement sa ilahang respective legal office, and in the case of the LGUs, ang ilahang sanggunian na muhatag og authority sa governor, sa mayor to sign into MOA with the MW. Naanay go signal actually ang mga heads of offices na amo nang ilang dawato ng among referral na displaced worker. So, in fact, amo ang members sa amo ang core team kay ang tulo kay HUC sa highly urbanized cities diri sa Cebu. Cebu City, Mandawi, and Lapu-Lapu? Yes, Cebu City, Mandawi City, and Lapu-Lapu City. And the two province, Cebu Province o Bohol Province. As to the national government agencies, we already got the positive support of the regional directors of the SWD, TESDA, DOH, and DOLE. And we also have a partner na CSO, ang Law Inc., no, nga ihatag po sa ilang commitment to support and help our distressed OFW. So, kani siya magsugod sa AMUA, and then himuan na mo og database. Ang buhaton lang ni OFW is dadun to niya to among referral form, pero sa dili pa siya makaabot sa agency or LGU nga asa na mo siya i-refer kung unsa iya panginahanglan, kato nga agency or LGU nakabalo na sa paginahanglan sa OFW. So, dili na kinahanglan nga ma-explain si OFW nga mo niya kung OFW ko, maninhitabo na ako, ginangan ko financial assistance. Automatic na siya i-adto dito para matabangan, ma-assess, ma-process ang iyahang request. Pero di po ni siya ingon sir nga automatic. Kung muadto siya kami, among paglantaw, pwede siya sa programa sa DOLE, mo-undergo lang gyapon siya sa kanang process sa DOLE. Kung man, kanang usayngan aning naaman po ilahang own proseso ang mga different national government agencies niya. Sila po makuha kung di nila masunod. Yeah, sige lang. In some other time, akong interviewon po si Attorney Roy Boynafe, my partner in program kanyanto. But ma'am, dunay mga ni-exit ni Larga din his Pilipinas through agency, meaning legal silang mga OFW, naglista yun sa OWA, pero utangan sila kay sa kung naibaw on staggered basis the ending pagdidak sa ilang utang sa agency kanabang sa tawag na ilang ban bitaw kanabang placement fee. Yes, correct. Unsay mahitabo na balik man sila. Unsay intervention sa DMW ani og sa agency, placement agency. Actually, sir, kanang mga bahina, kuan gina siya, under gina siya sa between na siya sa agency ug sa worker. So ilahan na nga responsibility, but naara gihapon si si DMW nga kung displaced man gani sila, distressed sila, maka-avail gid sila sa action fund. So siya atong action fund pwede na mo sila matabangan, and then pwede sad sila nga mo anhi diri sa among office mga og tabang kung gusto ba sila mohangyo sa ilahang agency, mahugmi o kami ang mo meet sa duha para maka-agree sila og a better term for both of them. Kay basin unya makiha na ng istapa kay provisory note ra man ang pirmahan. Posible. Before sila di-depart o gidawat sa agency, placement agency, padong ato silang employer. So most likely nga. So, ma'am, di apay laing ko concern. Kaning ang DepEd, pinaagi ni Director Sal Jimenez, ingon siya nga, doon na pa na programang SPEMS. Kaning sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Mana SPEMS. Yes, andam silang mudawat, og mga kanamang nanguli nga mga OFW or gipapauling ahat tungod kay gubat dito gihapon sa Iran. Now, unsay kamo bay mo screen sa kamo bay mo tugan, not to screen lang mutugan sa mga katubang mga OFW yung nauli nga, uy, kani sila licensed teacher din, nakapasar sa licensure examination for teachers. And then, doon na ba mo'y posibleng endorsement or coordination lang between DepEd o ang DMW?
Actually, sir, next MOA ang DepEd o ang DMW anang mahina nga kung naatay mga distressed migrant workers, unya they are licensed teachers, pwede gid silang ma-consider sa DepEd for employment. So ang role ni regional office is to disseminate sa program and mo-apply na sila online, sir. Apply na nila okay ra di ay. online. Apply online and then isubmit dito ang tanang documents. Once ma-process na siya, i-forward po na namo sa DepEd para ilaha pong matanaw kung asa dapit sila nang ginahanglan o personnel o katupod ilahang pwede i-consider sa assessment. Okay, priority Selection daw. process. Priority daw na ingon si Director Sal Jimenez nga priority nila kani mga displaced workers. Now, sa Action Agad funds, di apoy DTI ng By the way, sir, before you proceed, ay kaning SPIM sa Pinas, ikaw ang ma'am and sir, ginana tayo umaabot na bagong guidelines ani niya nga i-expand siya sa dili lang licensed teacher. So, pwede ra po og dili teacher, walay lisensya, pero gusto mo trabaho sa DepEd. So, kaya nga, kung magawas na to siya nga guidelines, mag-disseminate mi ana, kay open na po siya sa dili lang licensed teachers. so di ba kani kana na ang maghatag og kuang kayo confusion sa mga kami ni Pasar mi wa may ma-hire tungod lang kay displays mo dito bisag wa mo kapasar sa board examination na-hire na mo. Di ba kani Dili man siya, sir. Dili siya as teacher. Ato siya sa kanang non-teaching personnel tingali. Opo, kanang back office. Pang-office lang kay murag kay kahit pud maayong paminahon sa mga nakapasar kay og butang tong magtutudlo nga wa kay kapasar pasen pug kuanan. Anyway, ma'am, balhin ko sa DTI. Ang DTI nang hagad sa ilang giingon nga kadtong mga OFW pwede mo makalon dire 20,000 ngadto 500,000 onya why kanabang singana ng counterpart bitaw ka kanabang collateral. Why collateral? Pero kung 20 million pataas, pwede na. Kinahanglan na may collateral nga sa inyohang mga properties. Unsay inyohang participation or coordination from DMW to DTI aron maka-avail aning loan o 500,000 out to million? Why collateral? Unsay inyong coordination ani between DTI ug ikaw? Actually, sir, when it comes to DTI, partner na yun na namo no, sa DMW ang DTI. Kaya ang DMW napay program na gitawag og livelihood assistance program. Una may muhatag sa amo ang livelihood assistance para sa ato ang mga overseas Filipino workers na dili na gustong mobalik sa gawas, gusto na mag-establish og ilahang business, amo gyud silang i-endorse sa DTI for the financial literacy seminar para makabaw po sila unsaon pag-take care sa ilahang finance o unsaon po nila pag sugod og ilahang negosyo. So sa amo ang nga answer, wa gyud problema ang coordination with DMW and DTI. Kinsay mo seminar ani sa financial literacy program? Ang DTI. Kay ako pero kami mo endorse kung kinsa tong mag-attend. Kay mo agi man na sila diri sa amoa, mag-request man na sila for assistance. Dapat tay mahatag na 10,000 pesos livelihood assistance, pero gi-expand na po ni siya. In fact, today, we will be awarding 67 beneficiaries of our L4, this time receiving 15,000 pesos each. Gidugangag 5. Synchronized din ni siya, Sir Oka, for the entire country no in the Philippines. Natay 1,300 beneficiaries ani atong expanded L4. Sa pagkakaron. Yes. Oo. Karong karong adlaw, kuan ni kanang usa ni karong adlaw may mag-distribute karong adlaw ang sa entire country mag-distribute sa tanang beneficiary sa L4. Ay, very good. Now, di apay last concern nimo, Director Ajao, ma'am, kani bitong ipalon sa DTI niya tudloan sila financial literacy pero bisan pag saan mo tudog di butang sunahuna pananglitan
nahurot ang ilang ginegosyo ang puhunan giutang sa DTI. Kanya nagnegosyo sila regardless kung sa negosyo nahurot og panukli ang halin. Meaning na bankrupt. Mubalik sila abroad na pod kay nahurot naman ilang giutang sa DTI. Unsa may makapugong bang DMW nga inam kay utang diri sa gobyerno? Unsa may mo tabang pa ba mo? Para nila kay mura mag awkward kang pamilya nahurot itong gihatag ang ipautang mo sa gobyerno pero karon mo abroad na sa kagbalik. Unsay inyohang prevention ani para dili mahitabo ning ani gawa sa financial literacy seminar? Actually, sir, kanang kana siyang partnership kanang unsa na sa DTI o sa DMW. mangutang ang OFW. Kanang sila gid ang nag-sign ana sa contract, wala milabot ana. But kami sa DMW, naghapon dili na sila mawala sa among loop when it comes to any assistance sa finance or kaning naamantay gitawag og NRN, National Reintegration Network. Kung naa sila panginahanglan, amo na silang i-endorse kung unsa nga partner agency ang pwede makatabang sa ilaha. In fact, katong nag-istorya ni Governor Pam, very willing si Gov Pam to assist our kanang mga starter gani nga mga OFWs. Ni promise din ito siya namo nga ako tabang siya especially sa kanang adi lang sana ko ni-announce pero willing jud kaayo si Gov Pam nga nakuan kanang mutabang no naana siya yun ako naan nga program for our OFWs and I just leave it to her to announce later on. Ma'am, ang akong concern ani is nakautang sila tungod kay na displaced worker sila dito sa DTI. Ang DTI ba mohatag og listing ninyo kinsa tong naka-avail anang ilahang loan? As of now, sir, based sa ako ang time nga serve as sa DMW, wala pa po nakasugat o gingan anak nga case. I So see. I'll check on that if unsa ang status, unsay buhato ng mo anak kung hatag si DTI na mo nga kani siyang mga OFWs kuan. Mangutana Ni avail og loan unya na bankrupt ang ilang gilon mobalik na sa abroad mao na inana mga yan ako kay kagutang DTI nya imong sang itahaning DMW aron mo abroad ka. Kung inana bitaw murag kinahanglan ni tan-awon tingali between the two national government agencies para sa prevention sa intan og para pod sa kung kayo og pundo nga ay hatag ang gobyerno nya basig usikan lang sa abot dire makita nimo nga hubog usa ito adito sa buwangan inana bitaw murag kung kay mostly gitingali ni mga OFW mga lalaki man unya murag nakuratan pawa tingali sa grabing stress kuyaw mo tingali nga ana so sir no? Dili na ba mostly lalaki? amo ba Mostly babae. Oo. sa Middle Sa East atong di mama database, Middle East mostly babae. Sus. Majority are female. So ang ilang mga banan ara dire Oh, nabilin dire. Pero ang uban, naman ko'y uban nga na ay silang duha mismo ang nasa gawa. pareha atong sa Israel si Mary Ann de Vera Yes. yang bana Oo. pero di sad maayo nga hayas asawa bana nabilin dire na sige pagpanguyab na sige pagpadadag alote sa asawa. Anyway, ma'am, salamat kayo ha. In some other time, hopefully, makakontakt mo ni mag-usab sa mga concern aning mga kaisuna na to. In your jurisdiction lang, sa Region 7, appeal pa man din mo si Kihor o gang Negros Oriental sa pagkakaroon. So, Director Zhao, Halusero, ma'am, salamat sa time ni mo ha. O niya, maibuntag. Daghang salamat, Sir Oka, sa chance nga to share also our initiatives sa DMW Region 7. Gusto lang po ko, if I may be allowed, go ahead, Sir Oka, pwede pa? Go ahead. Mo share ko nga ang DMW na may 4 components crisis assistance. So, ang role ni DMW sa pagkakaroon sa kaning sitwasyon sa Middle East sa pagkakaroon atay upat nga ma-offer sa ato ang Filipinos, no? Ang una is assistance to OFWs in transit. So, katong mga na-stranded diri sa Pilipinas or stranded sa other countries para ma-facilitate sila. So, in partnership with OWA, naatay basic services na mahatag sa ilaha like
transit hubs or basic needs or transportation pwede ta mohatag ana sa ilaha. Napod tay on-site assistance katong dito gyud sa mga affected areas, countries, katong 8 countries nga affected sa pagkakaroon, ang DFW in partnership with the Philippine Embassy and our Migrant Workers Office, no, nagtidabangay ta ani na ay one country approach to make sure that our Filipinos are safe. And naapod tay gitawag na repatriation assistance. Kani siyang repatriation assistance kay kuani siya kung mauli na sila diri unsay ato ang tabang na mahatag sa ato ang OFWs. And napod tayo gitawag og reintegration in case lang dili na sila gusto mo balik, napod tayo programs for reintegration. So ako lang ihangyo ang ato ang mga igsuon nga naay mga OFW sa gawas unya magkinahanglan mo og tabang, please feel free to call our hotlines. Ang among hotline na ay sa among Facebook, DNW Region 7 tungang Kabisayan. So naa dito among hotline. So kung gusto mo og kanang gamay ra ang hinumduman, naapod tay DMW OWA hotline 1348. So bisag asa pwede ni siya tawagon 1348 na atay hub nga mo receive ani sa central office. 24 So, oras man ni ma'am? 24 hours? 24 hours ni siya, sir. So kung naa ka within the Philippines, dial 1348 or kung kinahanglan siya area code 021348. Pero kung international, gikan sa gawas, +63-21348. Ay, So, please feel free to call our hotlines for any assistance, especially at this moment in crisis, Crisis. no? Crisis, kung kinahanglan yun sa magtinabangay anin. Dako lang di ako ang mag-shoutout po sa among partner sa One Window Assistance Bayanihan Assistance Program, kay Governor Pam, Governor Aris, Mayor Cindy, Mayor Archival, and Mayor Junki. Ato ang mga regional directors sa national government agencies sa OWA, DSWD, TESTA, DOH, DOLE, ug sa Law Inc. So, daghan kaayong salamat sa inyong support and commitment to help our OFWs, especially now no sa kaning pag-atubang dato aning crisis. Nalipay sa day ko, magpasalamat ko sa head sa Lepesom, si Sir Kim, ang ato ang peso sa Lapu-Lapu for giving me the chance to speak to all our peso managers in Cebu Province para po ma-engage ang atong local government units and cities, municipalities diri sa Cebu Province in case unya pohon na atay dawaton nga mga OFWs na gikan sa Cebu, no? Ready na ang atong mga local government units. I'm planning to meet the other national government agencies and meeting also the city municipalities of Bohol. Ang Negros Oriental ug Siquijor ato na po dahil sila na on board. Sus, Yapin na po sila sa atong kadako pa coordination. ninyong area diha, ma'am. Oy, pila may laba mo yung mga provincial offices po in town? Aning duha ka mga NIR provinces? Unfortunately, sir, wala pa na Yes, siya na suswita. create sa amo ang office. So, mahugid siya o coordination may sa peso managers. But hopefully, kay na naman may agreement with Bohol Province, hopefully within the year na atay ma-put up ito nga satellite office. And then, ang Negros Oriental, ongoing ang ato ang MOA with Provincial government. the city government of Dumaguete. Sila ang may offer og office. So, ongoing ang ilahang pag-review sa MOA. And in fact, I was informed na ongoing sa ang pag-construct sa katong among office unya pohon nga amo ang stayhan. How about So Siquijor? once nga ma-okay to siya, maka-put up na punta og satellite office sa Negros Oriental. Siquijor, Sa Siquijor po, ongoing pa ang ato ang kanang coordination. Arang-arang ang Siquijor kay kaming mampud ay noon ang Holy Week. Magkakwarta yung taon nagtarong ato mga OFW nga mauli dito
Kay daghan man sang magpa-renews barang nila dito, ma'am. Anyway, ma'am, salamat bitaw kayo. Salamat Sir kayo. Oka, salamat sa anytime lang, Sir Oka. Please Yeah. feel free to call. Sige, ma'am. Salamat kayo. May buntag nimo. Okay. Si- Maayong buntag po sa tanan nga nagpaminaw. Si Director Maraming salamat. Jao Lucero sa Department of Migrant Workers.